Hello, kamusta po kayong lahat? Isang bumabagyong hapon sa inyo. Sana po ay nasa ligtas na lugar kayo dahil marami tayong mga kababayan na nasa lanta. Talaga namang nakakaawa ang mga naranasan nila. Anyway, pag-usapan po natin si dating Senate President Tito Soto. Bumanat na sa ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Tungkol po dito sa warning ni VP Sara kay Amy Marcos na huhukayin ang labi ni dating namayapang Marcos Sr. at yung sa pag-ano ng ulo ni Marcos. Ang sabi po ni Tito Soto doon po kay Vice President ay very bad example. Yan po ang sabi sa ating Vice President. Sasagutin po natin yan. So idadagdag na lang natin sa topic natin itong bagyong Christine na kung saan tinatawag ng dilubyo. Grabe. At ito pong si Coco Pimentel. Siya po ang tatayo bilang chairman sa Blue Ribbon Committee kung saan dadaluhan na hearing ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, sa October 28 po yan. Malapit na. Pag-usapan din po natin yan. So, bago tayo mag-umpisa, pakilike po muna ang video ito. At syempre, kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. So, umpisahan po natin. Papasukin natin ang balita. We heard Vice President Sara Duterte make statements about exhuming, warning Senator Amy Marcos that she will exhume the body of former President Marcos, that she once daydreamed of cutting off the head of President Bongbong Marcos. What do you make of these statements? I think it's a very bad example because what we must practice would be to respect, first of all, the presidency. No matter who the president is. Respect daw the presidency. No matter who the president is. Alam nyo, Mr. Soto, ang pagrespeto po, depende yan. Alright? Noong umpisa, di ba okay naman? Maayos naman noong umpisa eh. Ang sabi pa nga ni Tatay Digong, mga kababayan, suportahan nyo si Marcos. Naalala nyo yon? Sinabi yan, di ba? Suportahan po natin si Marcos Jr. Kaya kami, suporta kami. Suporta kami. Pero ano nangyari? After nung 1 year, nung pangalawang taon na ni Marcos, ano na nangyari? Mayroon pong nangyari na parang nagkaiba eh. Basta naiba po. Binanata nila si VP Sara sa 125 million confidential fund. Diyan po nag-umpisa yan, di ba? Siyempre, si Tatay Digong, anak niya yun. Tatay siya. Kaya, binanatan niya naman ang Kongreso. Kasi yung mga kongresista ang bumabanat sa kanila eh. Sa isa anak niya si VP Sara yung sila Castro at yung ibang mga kongresista. Kaya ginantihan ng tatay niya. Tatay po yun eh. Diyan po nag-umpisa eh. Nung una po, Mr. Soto, napakaayos. Maayos talaga ang samahan ng Duterte at Marcos. Yung presidente kamakailan nagsabi, I thought we were friends. And then sabi niya, maybe I was deceived. Siya pa yung nabudol ngayon. I thought we were friends, sabi mo. Paano kayo naging friends? Isang taon na inaatake yung friends mo. 'Di ba? Anong narinig namin sa'yo? Sinaway mo ba yung mga alipores mo? Yung mga aso mo? Pinagtanggol mo ba si VP Sara? Wala, hindi. No? Baka nga ikaw pa nag-uutos sa mga kongresista eh. 'Di ba? Na atakihin, pabagsakin ang mga Duterte. 'Di ba? So, always respect daw the president. Bumabaha ngayon po. Hinahanap natin yung bilyong pondo dito po sa flood control project. So, asan po yan? Marami po naghahanap niyan.
Papaano mo na marirespeto, binubudol tayo ng presidente? Oh, we have completed 5,500 flood control projects at mayroon pa tayong mga ginagawang 5,000 pa. Bawat ulan po, konting ulan lang, baha na Lalo pa yung mga malalakas na ganitong bagyo. Bubong na lang po yung kita. So, paano mo? Ang hirap naman yan. Always respect the president. Alam nyo, si Tito Soto, baka nakakalimutan nyo. Mr. Soto, kasama ka sa EDSA 1 na nagpatalsik kay Marcos Sr. Siya pa nga, di ba, yung nag-compose ng kanta, yung magkaisa. Isa yan sa, ewan ko kung minumura niya dati dating Marcos Sr. Kasama po siya sa nagpatalsik. Tapos sabihin mo, always respect the president. Ay, nako naman. Ang tagal mo nang nasa politika. After nga ng EDSA 1 na yun pumasok na siya sa politika Si Bongbong Marcos, hindi mo siya makikita talaga na direktang bumabanat sa mga Duterte. Pero, gumagamit siya ng aso para atakihin ang mga Duterte. Kaya makikita mo, mukha siyang mabait Pero, alam mo ba yung buhay nila sa Malacanang, kung ano yung mga nangyayari doon? Kung ano yung mga meeting nila doon? 'Di ba? Baka hindi nyo alam ang alam natin kasi ang mga taong pag nakasinghot, utak demonyo 'yan. Pag headbanging, pag bangag na iba utak niyan. Hindi siya talaga umaatake ng direkta, pati rin si Tamba. Pero meron silang mga bataan na umaatake sa mga Duterte. Kaya napakalabaw nung sinasabi nito ni Tito Soto. Na akala mo dati rin siyang nagpatalsik kay Marcos Sr. Kasama siya diyan sa EDSA 1 na yan. Ituloy lang natin. Because the narrative right now is na sinasabi is that the House probe, that itong budget issue, slashing the budget of the OVP are targeted attacks against VP Sara and the family. Well, you can say targeted attacks kung hindi totoo. Ang demolition job pa nga yung ginamit na term. Demolition job kung hindi totoo. The question is, totoo ba? Totoo bang mayroong 125 million na hindi ma-explika? Yeah. Totoo ba na mayroong 16 million na hindi ma-explika? Totoo bang may related sa mga kung sino-sino sinasabi? That's the issue. That's the question. Then, if hindi totoo, then it is a demolition job. It is a... From your view, what should... Ang tagal mo ng politiko, Ginoong Soto. 4 na termino. Kung mananalo siya dyan, sa kanyang kandidatura dito sa 2025, makakalima na siya, 5 termino na sa Senado. Ang mga demolition job na ganyan, alam niya yan. Pero dinideny niya lang sa sarili niya. Yung 125 million na yan, sabi niya hindi raw ma-explain ni Sara. Putya. Nag-report siya sa COA. Pag-report ng OBP, nag-i-explain pa ron yung mga OBP. Huwag mo sasabihin hindi kayang i-explain. May dinala sila sa Supreme Court. Punta rin yung OBP ron. Sabi ni VP Sara, ini-explain din sa Supreme Court. Ini-explain niya rin sa media. Pero hindi niya lang ini-explain doon sa, alam mo yung mayroong parang lawa, no? Tapos punong-puno ng buhaya. Ang gusto mo ba tumalon si VP Sara doon? Hindi niya gagawin yun. Tanga lang ang gagawa nun. 'Di ba? Yun ang gusto nila Lumundag si VP Sara sa isang tubig na punong-puno ng buhaya. Pagtutulungan po siya doon. Pero nagawa naman niya yan Naka-attend naman siya O kaya lang, ang nangyari, pinagtulungan siya o sila ni VP Sara. Pinagtulungan mag-isa.
Mayroon pong mga ganyang pangyayari dati. At alam ko, biktima ka rin dyan, Soto. Itong si Soto, natalo na rin po ito minsan eh. Ang alam ko, 2007. Kasi nung 2004, tumakbo si FPJ, magkalaban sila ni Arroyo, Gloria Arroyo, di ba? Si Soto, siya po yung campaign manager ni FPJ. Natalo si FPJ dahil sa Hello Garci. Di ba? Naalala niyo yun? Nagpahinga siya, si Soto. Tapos, 27 na nga, 2007, 2004 yung election eh, no? FPJ Arroyo. 2007, tumakbo siya sa ilalim ng Arroyo administration. Biruin mo nandun siya sa panig ni FPJ dati. Kalaban si Arroyo. Noong tatakbo na siya ng 2007, doon siya sa Arroyo administration. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Natalo si Soto. Bakit? Bumalimbing eh. Bumalimbing. Kumbaga, itong taong to, walang prinsipyo. No? Yan yung trapong-trapo. Oportunistang politiko. Yan yung example. Siya yung very bad example sa mga traditional politics. Trapo, oportunista. Siguro, naisip niya, mahina na ang Duterte, dito ko sa nasa poder ng kapangyarihan. Ganun yung style niya. Kaya ito si Soto, hindi ko to iboboto. Malabo talaga sa akin to. Hindi ko to iboboto. Saka, naka-4 na termino na siya sa Senado. Panahon na. Para, kayo, bahala kayo kung gusto nyo iboto. Pero sa akin, bago naman. Palitan na natin yung matatagal na. Bago naman. Tapusin natin video. If it's true, if it's true, then the House is doing its job. So what should VP Sara do? Should she just respond to the questions lodged against her? Well, yes, I think she should. If she has everything, if she has the explanation, she should explain. You worked with President Duterte and sabi nyo nga, you're friends with President Duterte even back in the, parang, kasi 90s pa. 1988, because when I was vice mayor, I was Quezon City under the Governor's Council. My my vice president for Mindanao was his vice mayor. So, nakikita kami, Boy Zunio. And then, during that time, President Duterte also was already into fighting illegal drugs during that time. That's why kasundo kami. Tapos na po. Oo, naging chairman yan ng dangerous drugs. Pero wala rin po nangyari. Mahina rin yung kanyang strategy sa pag-handle sa mga illegal na droga. Tungkol naman po sa doon po sa sinabi o warning ni VP Sara kay Amy na ipauhukay niya nga yung labi ni Marcos Sr. Yun nga yung kinote ni Soto na very bad example, sabi niya. Alam natin, 30 years naghintay ang mga Marcos, ang pamilyang Marcos para mailibing sa ninanais nilang libingan ng mga bayani. Diba, marami nagdaan na presidente. 30 years nga ang pinaghintay. Ang hinintay 30 years. Yun nga lang na hihintayin mo yung jowa mo ng 30 minutes, maiinip ka na eh. Kasi nag-text nasa jeep na ako, nasa biyahe na. 30 minutes pa ang biyahe. Doon pala, 30 minutes, maiinip ka na eh. Kasi gigil ka na eh. Yung 30 years pa kaya, napakatagal nun. Nung dumating po si Duterte,
Yun lang ang nagpalibing sa tatay nyo. Sa tagal-tagal ng pinaghintay nyo. Eh ngayon, after that, wag na natin sabihin yung utang na loob. Pero wala talaga kayong utang na loob eh. Anong ginagawa nyo sa mga Duterte na nagpalibing sa tatay nyo? Kaya, kung karapatan lang ang pag-uusapan, sino ba nagpalibing sa tatay nyo? Duterte. Kaya, Duterte nagpalibing, Duterte lang din ang huhukay sa bangkay ng tatay nyo. Anyway, pag-usapan po natin itong bagyong Christine. Dilubyo na po ang tinawag. Ito po yung dahil sa kawalan ng paghahanda talaga. Dahil busy-busy sila sa paninira nila sa mga Duterte. Kaya po, makita ninyo yung mga balita na talagang nakakakilabot. Meron tayong napanood yung nagsisigawan ng tulong. Madilim po yung lugar, brown out. Tapos ang daming sumisigaw ng tulong. Pina-flashlightan lang, nakakakilabot, dilubyo, parang isang isang napakasamang mga pangyayari yun. Nakakatakot. Kaya sa susunod po, pag nagkabagyo, ganyan na rin po ang mangyayari. Wala eh. Hindi sila seryoso talaga sa pagtatrabaho. Sa kanilang tungkulin, hindi po sila seryoso. Parang pabanjing-banjing lang. Sabi nga sa pelikula ng Marcos, di ba? Panay ka lang, party-party. Lagi ka lang nasa club. Presidente na siya, ganyan pa rin po ang ginagawa. Kaya ano aasahan mo dito sa presidente natin? Ganyan pa rin po ang mangyayari hanggang 2028. Wala po kayo aasahan dyan dito sa administrasyon natin. Lipat po tayo kay Coco Pimentel. Na-interview po kanina si Coco. Ang sabi niya, ito maganda. Magkakaroon po ng cross-examination na hindi po nagaganap sa Kamara at sa mga investigasyon ni Ortiveros. Sa mga testigo niya po, wala po nagpo-cross-exam eh. This time, sa Blue Ribbon Committee, sa chairmanship ni Coco Pimentel, pero actually, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee ay si Pia Cayetano. Kaya lang, umayaw si Pia Cayetano, siguro dahil kandidato siya ng administrasyon, ewan ko, naging subcommittee na kay Coco na pinahawak itong Blue Ribbon Committee. At sabi niya magkakaroon ng cross-examination. At marami pong pinatawag yung mga ibang senador. Yung isang senador nagpatawag ng 10. Lahat po ng mga testigo na iniharap nila sa Kamara. Siyempre, andyan po si Kerwin Espinosa, si Lagarma, pati po si Dilima ay in-invite din. Nasa 30 mahigit ang inimbitahan po para imbestigahan. Kasama na rin po si Pangulong Duterte at alam natin dadalo si Pangulong Duterte. Napakaganda po niyan. Abangan po natin October 28 kung hindi tayo nagkakamali. So yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.